Panibagong reklamong impeachment ang isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagkaroon pa ng tensyon dahil sa nag-abroad ang House Secretary General na tatanggap ng mga reklamo. Narito ang report ni Marian Enriquez. Bandang alas 11 ngayong umaga, dumating ang mga progresibong grupo sa pangunguna ng bagong alyansang Makabayan para maghain sana ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang ikalawang impeachment complaint kay PBBM. Pero hindi ito tinanggap ng opisina ng Secretary General. Wala raw kasi mismo si Secgen Sheloy Garafil na kasalukuyang nasa Taiwan para tumanggap ng recognition. Bagay na ikinadismaya ng grupo. Malinaw daw sa rules ng Kamara na ang impeachment complaint na inendorso ng kongresista ay dapat ma-file sa opisina ng Secretary General. Hindi naman daw kailangan na physically present ang SecGen. Pero ayon daw sa Executive Director ng opisina ng SecGen, hindi siya otorisadong tumanggap ng reklamo. Hindi namin kasalanan kung absent ang inyong Secretary General. Nadidismaya tayo na ngayon pa lamang ay ginagamit na ang mga teknikalidad para hadlangan ang filing ng impeachment complaint na ito. Para sa amin, that impeachment complaint is deemed filed. Why? Because we delivered it to the Office of the Secretary General. Iniwan na namin, tinanggap naman. Sumentro ang impeachment complaint ng Makabayan sa betrayal of public trust. 3 articles of impeachment ang kanilang pinunto. Una, ang pag-institutionalize ng sistematikong korupsyon sa pamamagitan ng BBM parametric formula na basehan umano para sa alokasyon ng infrastructure projects ng mga mambabatas at ibang opisyal. Ikalawa, ang pang-aabuso umano sa paggamit ng unprogrammed appropriations na nauna ng dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. At ikatlo, ang direktang pagkakasangkot umano ng Pangulo sa mga kickback at budget insertions. Naghain din ng impeachment complaint laban kay PBBM ang mga kilalang kritiko ng Pangulo at mga taga-suporta ng mga Duterte. Ang mga complainant, sina dating Congressman Mike Defensor, dating Congressman Jacinto Paras at iba pa. Kasama rin ng grupo sina dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at retired General Hermogenes Esperon. Ilan sa grounds na nilatag ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang krimen. Nagkatensyon pa ang grupo at ang opisina ng SecGen nang hindi rin tanggapin ang kanilang reklamo. So you should receive. In the case of Bautista in the case of Bautista impeachment, it's the deputy will receive. Yes. Respectfully. Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. Yes. I am just relaying my position. Hindi na nag-iwan ng kopya ng reklamo ang grupo ni na Defensor at pag-iisipan daw kung kikwestiyonin ang nangyari sa Korte Suprema. Why would we burden ourselves to go back here on Monday and be part of the Moro-Moro na alam naman namin yung scam impeachment ni De Jesus ang iti-take up nila? Paglilinaw ni House Committee on Justice Vice Chairperson Jonathan Keith Flores, maituturing na filed kung naghain ng reklamo sa mismong opisina ng SecGen. What is important is that it is tendered to the office, and if they refuse to receive it, then a copy should be left para to consider it as filed na rin. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.